Portfolio update, January 30, 2025. So, eto na yung latest sa portfolio ko. Um, so, kung makikita nyo, mas marami na akong hawak na stock ngayon, mas marami na akong position. Ah, so, yan kasi yung benefit kapag mas pinaliit mo yung risk mo. Kumbaga, mas liliit din yung position size per stock or per trade. So, ang mangyayari yan, mas marami kang ah, spare capital na na magagamit mo for putting up uh, more position pa dun sa ibang potential play na nakikita mo. So discuss ko lang din yung recent sale ko dito sa records ng trade na to. So bali yung pinaka-latest na pinakawalan ko is si LTG. So first gain 800 pesos. Ah, yung kung makikita nyo yung profit or loss ko, yung total realized profit or loss, bali nag-decrease na siya from more than 4,000 to 3,400 pesos na lang. Bali na-cover ni LTG yung loss ko sa dito, saka yung part ng loss ko kay FNI. So yun na lang yung kailangan kong habulin. 3,400 pesos na lang. Discuss ko na lang din yung yung mga latest stock na ko ngayon na okay. Punta na lang punta na lang ako sa chart. Yan. Then so discuss ko lang din muna pala yung si LTG. Ayun. So based nga doon sa condition na sinet ko is kailangan ko na siyang pakawalan kapag siya, bumagsak na siya sa sa 5 MA or so dito sa case na to, kung makita nyo, parang more than half of its body na nakababa na sa 5 MA. It might go up, pero I don't want to take chances. So as early as possible, kailangan sinet ko na yung mindset ko na na kailangan makawala na ako sa trade na to. Para kasi hindi mo sa trade kasi sa gaya nitong setup na to, hindi mo talaga masasabi kung tataas pa yan. Kasi nga kapag ka sobrang oversold na yung stock, yung psychology kasi niyan is kumbaga high yung selling pressure is high na. So instead na magantay pa ako or magantay pa ako ng further confirmation, tinik ko na yung opportunity na na-save yung gain ko dito sa particular trade na to. So, lagyan ko lang ng mark. Ayan. So, walagyan ko siya. Ayan. So, dyan na ako nag-exit. So, discuss ko na lang din yung mga bagong stock. Subukan ko na lang din ipakita yung latest update dun sa mga dati kong hawak pa. O yung mga ongoing position ko. First, si Aji. Ayan, kitang-kita naman. Sobrang bulusok. Actually, parang medyo late na nga ako. Pero,
So, sobrang bagsak ko. Nag-breakout pa siya dito sa major support niya around 7.7. So, ayan. Same plan, pareho lang. Kapag ka umakit siya sa 5 MA o mag-recover siya sa 5 MA, out na ako. Pero hanggat hindi pa, hold muna. Save ko lang. Next, APX. Uptrend. Potential swing. Momentum swing. Ganun. Actually, momentum talaga to. Nagkataon lang na mukhang swing kasi ano siya, ang tawag dito. Hindi niya pa nabibit yung ano, yung resistance level sa 4.13. Ayan, so okay lang ako ng palatandaan. Saan ko siya in-entry? Lock, save, para mabalikan natin. GT cap. Next. Ayun no, lakas. Actually, dalawa yung nabit niya eh. Dalawang nabasag niya ito. First, itong level na to. $554. Saka ito. So, tingnan natin kung susustain niya yung momentum niya sa mga susunod na araw. Pero sa pinapakita niya ngayon, parang ang lakas niya eh. Nag-accelerate pa yung ano niya, yung momentum niya. Mas humaba yung candle. So, lagyan ko lang din ng mark saan ako nag-entry. Consider this ano na yun eh. Pero pwedeng mag-ricochet ito kapag mga gantong sobrang bagsak na. Kagaya nung ano kanina, nung sa LTG. Kapag sobrang taas ng stock, yung psychology dyan is ano na, yung selling pressure is high. Pero kagaya nitong GT Cap, tapos magandang company pa. Maraming investor yung maaakit sa ano, sa ganitong level, sa ganitong kamurang level ng stock na to. So, malaki yung chance na maraming mag-buyback or yung psychology nito is yung buying pressure is high. So, kapag ganito, hindi ako masyadong umaasa. I go with the flow. Since malakas naman yung yung price direction na pababa. Pero kung talagang pinilit ng mga buyers or ng mga bulls na iakyat yung price, I have no choice. Kailangan ko siyang ikat. Ganun yung ko dito. Ganun yung mindset ko sa ganitong trading. Pero as long as merong price direction, hindi naman ako masyado nangangambay. So, totoo yung sinasabi nila na trend is your friend. So, hanggat merong trend, i-abuse mo lang yan. Ibig sabihin, gamitin mo yan in your favor.
So ito yung ano natin, JGS ko. So hindi niya pa nabibit yung ano, yung urong ko lang ng konti. So hindi niya pa nabibit yung 5 MA. Nagstay pa rin siya sa ano, sa ganyang level. Pero same strategy. Dapat kapag mga gantong sitwasyon, kapag nagpakita siya ng sign of weakness, dapat ah, unforgiving ka bilang ano, bilang trader. Hindi mo dapat pinapalaki yung loss. Kagaya ng mga ginawa ko nung last 4 trades. Kailangan kapag umabot na siya dun sa condition na kailangan mo na siyang i-give up, kailangan firm ka dun sa decision mo na napakawalan yung position na yan. Kasi baka kapag dumating dun sa point na ano, na mas lalong lumaki yung loss mo, mas lalong ano, mas masakit yun sa ano eh. Maapektuhan yung, kumbaga, yung overall, ang tawag doon, ah, overall status ng ano mo, ng play mo. Masakit din yun sa ano, sa utak, lalo na pag meron kang ibang ginagawa. Ah, Tapos naiisip mo yung trade mo na meron ka malaking loss, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos niyan. So hangga't maaga, hangga't maliit pa yung loss mo, kailangan ikat mo na siya. Ganun lang yun. KG sa keeper. Keeper medyo lumalaban ng konti. So hayaan ko lang muna siya dyan. Kapag bumaliktad siya, binuntas niya yung 5 MA, papaawalan ko na lang din to. So next, ayun o si Meg. Kitang-kita, breakout. Ayan. So tingnan natin kung kaya niyang habulin tong gusto niyang i-challenge tong ano, support level sa 1.7. Mark ko lang din yung ano. Next, Monday. Ayan, lumalaban. Pero parang alanganin na rin. Parang gusto niya na rin kumawala dun sa ano, 5 MA. Pero tingnan natin sa sunod na mga araw. So last, SMC. Ayun, no? Actually, hindi ko inaasahan na ano to, nababagsak to. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, trend is your friend. So, kahit mga ganitong klaseng position na akala mo sobrang alanganin na, minsan yung kung sino pa yung hindi mo inaasahang ano, na mag-prosper, siya pa yung lumalaban.
Gaya nitong SMC, which is malakas talaga yung ano niya, yung downtrend niya. Ayan. Yung trend kasi parang ano yan eh, parang malakas na current sa river. So, yun nga, kahit gaano ka pa kalakas lumangoy, pabaliktad dun sa trend, mapapagod ka. So, mananalo pa rin yung, or mahirap labanan yung trend, lalo na kapag ka sobrang lakas niya. Gaya nito, yung price direction niya is talagang sobrang pababa talaga. So, imbis na labanan mo, kung ikaw ano ka, kung ikaw trader ka, ah imbis na labanan mo yung trend, why not ano na lang, why not sundan mo na lang yung trend tapos maghanap ka na lang ng ano, ng favorable position kung saan ka magpe-place ng ano mo, ng position mo. Kagaya nitong SMC, na nakita kong sobrang bugbog yung ano, yung price, sobrang bagsak, sobrang downtrending yung ano niya, yung direction niya. So nag-place ako ng short. Although nakita natin na parang nagre-recover yung price dito sa around 85.2, 85.12 or 85 point. Anyway, 85 level. So, after ng mga ilang araw, bumalik siya dun sa ano niya, sa tunay niyang flow, which is pababa talaga siya. So, although ano, unexpected tong nangyari kay SMC, ah nakakatuwa pa rin na ano, na makita na sumasabay siya sa ano, na hindi pa rin natatapos yung ano niya, yung yung wave niya pababa. So, yun lang. Ano pa ba? Okay. So, wala na akong natitirang position. Sa ngayon, yun lang muna yung update sa ano, sa mga position ko. I-update ko na lang din kayo susunod na mga araw. Or kung may bago akong dinagdag na position sa mga ano, sa mga, or dito sa mga current position ko. Kung may bago ba akong updates or may pinakawalan ba akong position or may dinagdag ba akong position. So, sa ngayon yun lang muna. See you sa next video. Thank you, bye-bye.